Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday. For today's vlog po guys, ayan, naalis po kami nila Papa Beats. Kasama namin si Chrislyn. Magpupunta po kami ng Tabili kila Alrits dahil inimbitahan po kami ng pista. Pista po sa kanila ngayon. Sa katunayan po is nauna na po sila Christian at saka Sia at Ronald. So, yung may iwan po dito sa bahay ay si Sansan. Ayaw naman po niya sumama at mabuti naman po yun dahil hindi po kami magkakasya sa dalawang motor. Bali na una sila Christian dahil naglaba pa po tayo. Tinapos ko muna yung routine natin dito sa bahay bago lumayas. Bago po mamista. Chat na po sila Alrits at saka yung mama niya. Dahil yung mama ni Alrits is kagabi pa dito dumating kasi medyo malayong sa kanila tapos maulan daw kagabi ng dumating po sila dito sa bahay is basang-basa. Nawala naman pong ulan dito sa amin. Doon sa kanilang barangay is malakas daw yung ulan. At napatunayan naman po kasi yung suot nila is basang-basa ng husto. Napipigaan po. Tapos wala po silang dalang damit. So i-drenyer ko muna yung yung damit nila ng kasama niya kasi may kasama na bata yung mama ni Alrits. Tapos dito sana sila matutulog. Hinanda ko na po yung tulugan nila. Timing naman dumating sila Alrits, kinuha yung mama niya dahil nagpapatulong si Alrits sa ginagawa niya na dessert. So ngayon po guys, alis na po kami. Samahan niyo po kami at tingnan niyo po yung pangyayari sa pupuntahan po namin. Babalik po kami ng barangay Tabili. San? Kanina kami. San po yung maiiwan pero isasara lang po natin yung tindahan kasi nandoon po siya sa loob. At saka tingin ko naman po yung mga tao dito is puro papaalis. Mamimista ata. Medyo wala tayong customer ngayong araw. Kasi yung mga customer ko po is nagsisialisan. Kami na lang po yung natitira. Ano na po yung oras? Alas 10:54 na po. Saktong-sakto lang. Mga kalahating oras po yung biyahe namin papunta doon. So ayan po guys, samahan niyo po kami, let's go. Bumaba muna kami ni Chrislyn dito sa eskina dahil nandoon si Papa Beats, nagpapagasolina pa. Kahapon wala po tayong vlog, wala po tayong content kasi nawalan ng gana po. Nakapag-umpisa naman po ako, nakapag-intro naman ako sa vlog ko kahapon. Hindi ko tinapos, hindi ko pinagpatuloy kasi magang-maga pa is na-stress na po tayo. At yun, wala na po akong gana. Itinigil ko na. So, yung ginawa ko na lang is nagtrabaho na lang ako nang nagtrabaho sa bahay. At yun pa rin kahit trabaho tayo ng trabaho kahapon, pagising kaninang umaga, ganun pa rin yung sitwasyon. Wala po tayong magagawa. Wag na lang po tayong magpadala sa stress kasi tatanda tayo ng maaga. Yan, si Chrislyn. Sa amin po siya sumakay. Kasi yung motor ni Christian, di pwede ng tatlo sila, pero si Sia, maliit naman si Sia, ibilin na. At yun, nagpaiwan na lang si Sansan. May ulam naman po sa bahay. Ang bilis ni Papa Beats. Ang bilis ni Papa Beats paglakaran. Yan. Nandito na po kami guys. Ayan, naglakad na lang po kami ni Chrislyn kasi rough road po dito. Ayan. Nasa taas po kami. Nasa tuktok ng bundok na yata to. Ang sakit na ng likod sa kabibiyahe dahil pataas ng pataas po.
ayan, hindi po tayo makakalapit doon kila Alreds kasi merong music. Pero yan, may magandang bahay po dito. Parang naririnig ko kumakanta na si Christian Ray. Yan, tamang-tama lang guys, hindi pa luto yung litson. Kami lang po yung hinihintay. Ang mga bisita ay ito. Malaking litson. Hi guys, good morning ulit. Lunes na. At ayan, nakapasok na po yung mga estudyante natin at saka mga trabahante. Dudugtungan ko lang po yung vlog ko kahapon na naudlot kasi nga hindi na po tayo nakapag-video doon sa ganap ng pista dahil maingay at saka siyempre may video okay. Hindi na po tayo nakapag-video hanggang sa makauwi na po kami kasi yung ano naman po pag-uwi namin, umuwi kami mga alas 3 ng hapon. Mas nauna po kaming umuwi kahapon kila Christian. Yung naiwan po yung si Christian Ronald at saka yung mama ni Alreds. So bali umuna kaming umuwi si Papa Bicho at si Roslyn kasi meron pa akong dapat naatinan kasi may appointment po ako kahapon alas 3 po yung oras. At so ang nangyari po alas 3 po yung meeting namin. Huwag nyo na lang po kung anong meeting, basta may meeting po namin dito sa barangay. Ang nangyari po yung motor ni Papa Bits is hindi po kumakagat sa preno pabalusok. So ang nangyari po naglakad po kami ni Chrislyn na yung nilakaran namin is super malayo na mabuti naman po is hindi mainit kasi alas 3 na nga natatabunan na po ng bukid yung araw. Ang problema lang po is mabalusok talaga. Delikado kung sasakay kami ni Chrislyn na hindi kumakagat yung preno ng motor, diretso po kami sa bangin. Yun nga lang, nagreklamo na si Chrislyn kahapon na masakit na yung baywang daw niya. Tapos ako din, parang yung balakang ko masakit na, tapos masakit na po yung binti ko at saka mga legs dahil sa pabalusok nga, parang inano namin yung paa namin, parang ano ba sa tawag doon sa Tagalog, yung parang pumipersa na hindi po kami magkaliring. Tapos marami pa na mga maliliit na bato. Umiiwas po kami ni Chrislyn na hindi namin maapakan para hindi po ma-slide. Kasi pag napakan namin yung ma-slide, sigurado diretso. Yun nga, mga siguro 2 kilometers po yung nilakaran namin ni Chrislyn kahapon. Nagrereklamo na talaga dahil masakit na daw yung baywang niya. Ako naman yung mga balakang ko hanggang ngayon is masakit yung mga balakang ko, tapos yung binti dahil parang inaano ba yung ano ba hindi ko po ma-explain guys, yung parang yung lakas namin pinipigilan na hindi po kami magkadiring. Yun po yung nangyari. Masaya naman po yung pista nila Alreds kasi kami lang po yung bisita. Sayang nga lang, nauna po kami nakauwi dahil ngayon meron pa po akong na meeting. So parang hindi lang po kami nagtagal. Dumating po kami doon mga alas 12. Ngayon, timing naman po na hindi pa naluluto yung litson. Kaya
Naabutan namin yung litson na makain kami ng balat. Tapos pag uwi namin, hindi po kami nakagdala ng BH. Yung nagdala po, sila Ronald at saka Christian. Nahintay naman po kagabi kami. Ano na yung oras po, nakauwi sila mga alas 12 na po. Halos madaling araw na kasi alas 12 na yun. Di syempre parang umaga na yun, madaling araw. Kasi naman, ang nangyari po sa kanila, pag uwi nila, kasi may pagka kalayuan din yung ila Alrits banda, yung bukid. Tapos may rough road na kalsada, dahil hindi pa tapos simintuin, medyo mabagal yung patakbo ng motor na habang papunta kayo doon sa bukid, yung nyo is pataas. Kaya nga pag uwian na, yun po yung delikado kung yung motor nyo is hindi walang preno. Timing nga yung kay Papa Beats na buti na lang po na nalaman niya na hindi na po gumagana yung yung preno nang hindi pa masyadong pabalusok. Tapos yun, pag may portion na balusok, bumababa ni Creslin ng motor, tapos lakad naman ng lakad. Pag may patag na, sakay na kami. Tapos pag may nadadaanan na namin na mahaba-habang balusok, yun, kami, bumababa ni Creslin. Na pagdating namin dito sa bahay is gutom to the max yung inabutan namin. Iwala naman po kaming dalang ulam kasi yung nagdala nga ng bring home yung kasi maaga pa naman kami nakauwi. Siyempre medyo may bisita pa, nakakaya naman magdala ka na ng bring home na marami pang kumakain. Pero yung bisita naman is kunti lang, marami pang matitira sa 70 kilos na 70 kilos na linitson nila Alrits, malaking litson. Kaya yung nagdala sila Christian at Ronald, na yung nagdala naman syempre walang iniisip na oras kung anong oras po uwi. Pero nakauwi naman po sila ng safety. Yun nga lang, ang nangyari naman po sa kanila, nagpa-charge naman si Christian ng cellphone niya doon kila Alrits. Pag uwi nila, nakalimutan. Bali, naalala ni Christian na yung cellphone niya is naka-charge. Malayo na sila. So, binalikan pa nila din. Kaya, hinain ng oras nila papauwi, pabalik. Kaya natagalan silang makadating dito. Na pareho kami may experience pag uwi namin. Kami ni Creslin naglakad. Lakad to the max. Sila naman bumalik. Hindi naman po pwedeng hindi balikan yung cellphone kasi gamit na gamit yun. Chat na ng chat si Mama Walin. Tawag na ng tawag. Mas magagalit pa yun si Mama Walin pag sadyang hindi binalikan yung cellphone. Kaya ayun, yung pamisa namin is gutom yung inabutan. Imbis na happy-happy, gutom yung inabutan namin. At ngayon naman, wala naman tayong medyo gagawin kasi tinapos ko nga kahapon. Meron naman po tayo dyan labahan, pero kunti pa naman. Mamaya ng hapon natin maharapin. Maglilinis na naman po tayo ng bahay. Yun lang naman po yung natin. Mga routine araw-araw na hindi matapos-tapos, natatapos pagka kinabukasan ganun pa rin.
na kahit anong ano mo, kahit anong sabi pa nga ng iba, kahit anong shout out mo sa bahay, wala pa rin. Ay nako. Ngayon naman, bago po ako naglinis, tinapos ko muna yung yung pagla-live ko sa pupo kasi naano ko yung points ko. Tinapos ko muna yung pag-live ko kasi bawal yung merong ibang nakikita sa live, kailangan ikaw lang. Tinapos ko muna yung 1 hour. So yan, tapos na po tayo. Umpisa na po tayong linis. Tapos kanina, yung mga trabahador, nagsaing lang ako. Tapos, yung bring home nila, sila na po yung nagluto kagabi. Niluto nila kagabi kahit alas 12 na. Naglitson paksiw po sila. Tapos, pagising ni Sansan kaninang umaga, nagprito. Ayan, may nilitsong paksiw sila dito. Ang daming, sili. Tapos, meron po silang dala dito na, ayan, pinaksiw pa din. Pinaksiw din nila. So, may ulam po pa kami, guys. Kasi malaki talaga yung, malaki talaga yung litson. Tapos, ayan, meron pa dito silang dala kagabi na, parang paklay po ito. Paklay. Dala kagabi. Sabi ko, ilagay nyo na lang yan sa ref kasi natatamad na po akong bumangon. Ayan, may pansit dito na dala nila. As in, marami yung dala nilang ulam. Pati yung mama ni Alrich. Kasi pag hindi ako naunang umuwi, hindi lang ito yung nadala namin. Yan, parang maano na yung pansit. Sayang, atay pa naman yung halo. Tikman natin. Parang hindi pa naman. Ito. Litson. Tikman natin kung maanghang. Kasi ayan, pero parang hindi naman. Iinitin ko lang po yan ng maigi na parang crispy para maging ulam ni Chrislyn ngayong tanghali. Hindi na tayo makakabili ng ulam. Para namang na tatamad po ako magpunta kahapon doon sa nila Alrich kasi yun ini-imagine ko may kalayuan, tapos mahirap po yung daanan, rough road. Tapos alam ko naman yung motor ni Papa Bills na medyo may sira konti. Yun, siya lang po yung nakasakay ng motor. Pabalusok. Hinay-hinay lang. Kami naman ni Chrislyn, lakad ng lakad. Kami po yung napagod. Hanggang ngayon is para po tayong binugbog. Masakit sa katawan, masakit sa binti. Yan, initin natin yung oh my gosh. Oh my gosh. Bumabalik. At saka guys, kahapon nag-BP tayo kasi medyo parang nakakaramdam po tayo ng hilo.
Nag-BP po ako sa umaga. Yung hindi pa tayo nagtatrabaho, nag-BP po ako. Yung BP ko is 123/83. Tapos in-stop ko yung BP. BP ulit ako. Nag 113/75. Sabi ko, ba't bumaba? Tapos kahapon, syempre pagod. Pagdating namin galing sa bukid, pagod. As in, pagdating talaga namin, BP ako. Yun, mababa pa rin yung yung dugo, yung BP ko. Parang mababa talaga, 115/75. Tapos i-stop ko muna, pahinga. Ganun pa rin. Kasing wala. Mababa yung ko ngayon, BP. Kasi parang mga 1 week na po tayong hindi nakakatulog ng mabuti. Kulang sa tulog. Tulad kagabi, mga na po tayo natulog, alas 2 ng madaling araw. Tapos yung cellphone ko naka-alarm ng alas 4 ng madaling araw. Kasi babangon tayo, nagsasaing. Tapos yun, pagkasalang natin ng rice cooker, babalik ulit tayo sa paghiga. Na hindi naman po tayo makatulog. Kasi pag alas 5:30, babangon ulit tayo. Magplaplansya na po tayo, plaplansya ng uniform. Na pagsapit ng alas 6, magigising na tayo ng mga estudyante. Ganun. Kasi yun, pagkatapos ng mga pag-asikaso sa kanila, magkakapi, magla-live sa pupo. Kasi yun, ito na, na tayo, magro-routine. Ganun po yung nangyayari. Pagkakagaling naman natin sa eskwelahan, pagsundo kay Sia, sa kapaghatid ng pagkain, gusto kong matulog, nahihiga naman po tayo, hindi naman po tayo nakakatulog. Pinipikit lang natin yung mata natin, hindi naman po tayo makatulog dahil yung iniisip po natin yung susunod na naman na gagawin. Siyempre maghahapon, maggagabi. Gaano naman po tayo. Ewan ko guys. Parang na to, siguro sign na po na matanda na po tayo, nagkakaedad. Ganun. Yan, pinawala ko yung sabaw. Parang pinirito na baboy. Ito yung magiging ulam ni Chrislyn. Meron naman po dito pa sa ref. Ano pala yung nasa ice creaman? Ano pala to? Apritada. Yan. Apritada or pork stick. Kasi yung kahiwa, ayan. Parang pork stick. Yan. Tapos merong atay. Ayan. May carrots. Patatas. Yun nga. Apritada. Iinitin natin para makakain na din. Merong bumili. Sabi niya, bibili siya ng isda. Sabi ko naman, wala naman po akong tindang isda. Yun pala is sardinas. Yung binili.
pansit naman yung isunod natin na initin. Ayan na po yung apritada. Yummy, yummy. Pinawala ko yung sabaw. Sayang, marami pa namang halo. Laman ng baboy at saka atay. Ayan, nakahanda na po yung ulam. Kakain muna kami ni Papa Beats. Ayan, tas nagtimpla po ako ng pineapple juice. Ayan, si Papa Beats kumakain na. Tayo guys. At dito lang po kami sa tapat ng may bintana. Dahil ayan, mapresko po. Dito pumapasok yung hangin. Mapresko at maliwanag. Kain muna kami guys dahil malapit na naman pong mag alas 9. Aalis na naman po tayo papuntang ayusin ko yung mantil kasi nababarahiwi yung mantil namin. Tumatakbo. Palagi lang pong inaayos. Kain po tayo guys, kain. Masilaw naman. Masilaw. Yan, masarap po yung namin, ulam. Sa breakfast. Yung isang ulam na paklay, hindi ko ininit. Mamaya na yan. Kaya pa sa hapunan. Kain guys, ulam galing fiesta. Yan lang po yung nakabuti pag may pista dahil may bring home. At saka nakakakain tayo ng litson. Balat talaga yung binanatan. Pero hinay-hinay lang po sa pagkagat dahil piki na po yung ngipin natin. Mahirap na. Pero masarap yung litson. Kalain mo 70 kilos. Ang laki guys. Kaya hindi mo ubos-ubos. Siguro po ngayon nag-ano na sila, nag-umpisa. Ang balang nila litson na. Lalong-lalo na may video okay. Tatanong si Papa Beats, yung binaon na ulam daw kuno nila, yung litson. Sabi ko, oo. Ang pansit guys, laman na lang po yung anuhin natin. Pero okay pa naman po siya. Tingnan mo muna, baka puno na yung yung tangke. Nagpaagas kasi ako ng tubig. Dahil nawawalan ng laman. Atay. Puno na yata, puno na. Atay. Sayang, walang kalamansi. Kaya nagtimpla po ako ng pineapple juice. Masarap. Ay, nako. Masarap iparis. Pag may pasok, kami lang dalawa yung naiwan. Tapos,
parang walang tao. Kasi si Papa Bits, nandun palagi sa kwarto. Ako naman nandyan sa tindahan. Pumalit yung isda. Sardinas. Nakikita lang po kami ni Papa Bits. Oras ng pagpupunta sa sa eskwelahan. Yun lang. Palagi po siyang nasa kwarto. Ako naman, nandyan lang naman ako sa tindahan ko pag walang ginagawa na. Tapos na po yung mga routine ko. Tulad kahapon, magang-maga pa ako naglaba. Nung Sabado, yun nga, na-stress tayo. Sabi ko na-stress kasi super daming labahan. So, inubos ko yung mga labahan ko. Hindi pa ako nag-content dahil na-stress talaga ako. Pagkakinabukasan naman ng umaga, pagtingin ko, marami na naman. Kasi nag-ukay-ukay si Sansan at saka Ronald. Yun. Yung bang hindi sila nahihiya lagyan yung laundry basket na walang laman. Sa susunod, bibili tayo ng laundry basket. Kada kwarto nila lalagyan ko ng laundry basket. Para malaman nila kung sino yung maraming labahan. Kasi ako, kahit ako po yung naglalaba guys, kahit ano kadami, yung nalalaban ko lang, isang pares lang po na damit. Kasi pagkatapos kong maligo, habang naliligo po tayo, hinalabhan ko yung suot ko, yung hinubad ko, nilalabhan ko na. Tapos namangha-mangha talaga tayo pag isang araw lang, pagtingin natin sa laundry basket. Super dami na naman. Parang yung yung laundry basket merong magic. Palagi yung dumadami. Baboy. Kaninang umaga po, natatawa po ako kasi parang natatamad pumasok si Christian at saka Ronald. Nakakatatlong balik na po ako pagising kay Ronald. Dumidilat lang po yung mata. Pag babalik ko, nakatalukbong na kumot. Christian hindi pa rin bumabangon. Nakabihis na yung dalawa, hindi pa bumabangon si Christian. Sabi ni siya, papatulog pa. Sabi ko, kuha ka ng tubig sa ref. Buhusan mo sila. Tingin ni siya sa akin, kuha ka ng tubig. Buhusan mo sila ng tubig. Pagtingin ko, lumalabas na si Christian sa kwarto na nakaano pa yung mata. Gumagan-ganon. Natawa lang ako. Tapos sabi ko, Ronald, gising na, Ronald. Maingi talaga ako. Yun, sabi ko, yun yung sinasabi ko. Dapat, hindi kayo nagiinom, mag-inom man, yung lang nakainom. Tapos tinitingnan yung oras na dapat iuwi. Yung hindi yung makikipareho lang sa mga kainuman na walang iniisip pagkakinabukasan. Kayo may trabaho. Wala namang masama kung magiinom. Basta magtitira ng oras, magtitira ng para bukas. Kagabi naman po, parang matagal silang nakauwi kasi yun, bumalik sila dahil naiwan nga yung cellphone ni Christian. Siguro kung hindi naiwanan yung cellphone, mga 9:00 nandito na sila. Kaya ayun. Nagdamit si Christian. Hinatid na yung dalawa kasi si Sansan, si Papa Bits naman yung naghatid.
Tapos, salita ko ng salita. Ang akala ko si Ronald hindi pagising. Pagbukas ko ng kwarto, kasi nandiyan na, siya naman yung nakahiga ngayon sa kwarto. Pag tingin ko, nakaupo naman nagsisilpon. Sabi ko, sige na, alas 7 na. Kasi yung pasok nila alas 8. Tapos may sinaing na naman. Kasi nagsaing ako. Kasi Ronald na po yung nag-ano ng ulam. Prinito niya yung litson. Yun, pasok sila. Hindi naman po ibig sabihin na hindi ko sila pinagsasalitaan. Inaano ko yan. Iwan ko lang bakit ganyan. Matitigas din yung mga ulo. Nung isang gabi nga, si Sansan, maliligo siya. Tapos, yung t-shirt niya nandito sa mesa, yung short na nandito sa may bintana. Sabi ko naman, Sansan, ano ba tong mo? Yung mga damit mo ba't nakakalat dito? Mag-ano naman kayo? Magligpit naman kayo. Huwag kayong kalat ng kalat. Nag-iisa lang ako, madami kayo. Yun, pinulot niya. Naririnig nila yan. Kung ano yung sinasalita ko dito, naririnig nila yan. Hindi ibig sabihin na isa lang yung pinagsasalitaan ko, pero silang lahat yan. Kasama yan si Papa Bits sa mga ko dito sa bahay. Sadyang hindi lang po sila kumikilos, iwan ko. Tsaka, kung hindi naman po ako kumilos, guys, pabayaan ko, hayaan ko lang. Ako pa rin yung ako pa rin yung harap. Mas tatambak yung kilusin ko pag hindi ko kinilos. Kaya ganon, routine tayo ng routine dito sa bahay. Yaw-yaw tayo ng yaw-yaw. Siguro may mga nanay din dyan na ganon. Hindi naman natin galawin. Halimbawa yung labahan. Hindi naman talaga nila gagalawin yan. Kung hindi ko galawin, hindi gagalawin hanggang sa dadami, tatambak. So, ako hindi naman pa ako makatiis na yung trabahuin ko. Halimbawa, hindi maglinis ng bahay, hindi tayo magkilos. As in, makalat talaga. Hindi natitiis ng mata ko yung makalat, yung madumi, yung maraming labahan na kung doon lang po ako sa tindahan nagmumukmuk. Kaya, ayun, pag binirahan ko na, inumpisahan ko na ng yan, kalampag yan ng kalampag, ganun. Sila naman, tahimik lang. Siguro yung naiisip nila, yun, umaandar naman yung transistor natin. Kaya ganun. Ako naman, hindi naman pala utos. Kumikilos ako dito sa bahay, pinakikita ko sila kung ano kalinis, kung ano ka, basta ganun. Yung masusunod ba nila, tapos gagayahin. Hay nako, hindi pa rin. Halimbawa si Sansan, huli siya kumakain. Naiisip ko tuloy na hindi si Sansan sumasabay sa pagkain namin dahil siya po yung maghuhugas. Hindi na lang po ako nag-iingay, hindi na lang po ako nag-iimik. Ako na lang po yung nagtatrabaho. Yung dalawa naman, si Sansan at si Christian, hindi ko naman sila po yung sabihin na papaghugasin natin kasi buong mag-araw po sila, buong araw po nagwi-welding sila. Tapos sa tubig, nakakapasma yun. Hindi ko lang po sila inano. Pero minsan naman pag tingin nila na yung mukha ko yung hindi na po madrawing, tapos hindi na pa ako nagkikilos. Kumikilos naman po sila. Yun nga lang, hindi tayo kontento sa kilos nila. Talagang aanuhin natin. Susundan pa rin. Sabi ko nga kay Sansan, magano ka naman sa mga damit mo. Iligpit mo yan, huwag kang pakalat-kalat. Kasi napapagod na akong kasusunod-sunod sa inyo. Mag-isa lang po ako, marami kayo.
maawa naman kayo, sabi ko. Naririnig po nila yan. Hindi yan ibig sabihin na wala-wala lang po ako. Pero parang hindi pumapasok sa ano nila, sa ulo. Kaya ayun, pag nawawala po ako dito sa bahay, yun talaga yung iniisip ko na kung saan man po ako galing, kung saan man po ako magpunta, pagbalik ko ng bahay, wag mo na lang asahan na yung bahay namin is bahay pa rin. Bahay pa rin, pero ay nako, iwan. Kung pareho lang, kung ibabalik ko lang ang kahapon ang nakaraan, maliliit pa yung mga anak ko, lahat sila tigre talaga ako, tigre, kasi may trabaho naman po tayo, isa po tayong ulirang kasambahay, ganun yung trabaho ko. May inaalagaan akong 5 mga magkakapatid. Tapos may 7 po akong anak, pero nahati ko yung yung oras. Hindi ibig sabihin na napapabayaan ko sila. Natatawa po ako pag halimbawa uuwi ako, may yung lababo, nakatambak yung hugasan, tapos sila nanonood lang ng TV, tapos yung mga timba walang tubig. Hindi nila minsan alam na dumadating na ako. Dumadating na ako sa gabi. Yun. Pagtingin ko sa lababo, tapos walang tubig. Yung ginagawa ko, halimbawa, yung planggana, alam naman natin po yung mga anak hanggang ngayon sasabihin, mamaya na yan, mamaya. Kasi mayroon pa silang nalilip na mayroon pang parang manonood ng TV, tatapusin ko lang ito. Kung natatimingan naman na mainit yung ulo natin, tas ganun po yung yung nadadatnan ko sa bahay, hindi nila alam na dadating na ako. Nagugulat na lang po sila kasi yung meron po kaming batya na maliit na yung mga hugasan tinatambak lang dyan, parang iniipon nila. Sabi mamaya na yan, ganun, kasi wala pa si mama. Sus na timing, parang maaga pa tayong nakauwi. Yun, yung isang palangganang batya, binuhat ko yan, binalibag ko sa labas. Tapos, yung bahay namin malapit lang sa highway. Yung mga timba namin, ninahagis ko sa labas. Mahimpang na lang sila. Pulot sila ng mga hugasan, yung iba basag na, yung balde basag na, hindi na maano. Siguro yan ang mabuting. Wala tayong pinggan, walang hugasan, wala tayong timba, walang iigiban. So, wala na silang gagawin. Libre na kayo. Yun, parang naging alerto na po sila. May oras na. Pag umabot na, halimbawa, alas-8, yun, kumikilos na sila. Sasabihin na nila, uy, magano na pa tayo, maglinis. Yan, si Mamuwalin, nakaranas yan ng ng katigrihan natin, si Ate Sixi. Ganon. Basta silang lahat. Yung hindi lang po yung medyo hindi na nakaabot-abot sa katigrihan natin, medyo nabawas-bawasan na si Rosana at saka si Ronald. Pero minsan na pag nagagalit din, yun, napapalo din minsan. Yung mga alaga ko din, yung mga alaga ko, 5 magkapatid, yung inaano ko lang po sa kanila, in-apply, makalat din. Tapos, yung gamit nila na ginagamit pa, hindi naman nililigpit. Tapos, pagkabukas, ikaw ang tatanungin. Ang iniidiya ko naman, linalagay ko sa sako. Halimbawa, yung mga sapatos, alam na nila pag pasok, merong lalagyan ng sapatos. Hindi yan, nakakalat ng mga medyas. Yung iniideya ko, nilalagay ko sa sako. Tapos pag kinabukasan, sabi na, Madax, yung sapatos ko dito, nasaan? Sabi ko, ginagamit pa yun. Sabi niya, oo. Sige, hanapin nyo lang dyan po sa sako. Baka nandyan, kasi ipapakarga ko na yan sa busaruhan, sa
sa truck na nagkungulikta ng basura. Yung amo kong babae natatawa na lang. Pero hindi ko naman po yun itatapon. Inaano ko lang sila, parang tinatakot. Yun, natuto din.